Okay, masaya po ako na makita po kayo. Ngayon po, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Banal at mahabaging Diyos sa langit, na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Kami ay mga hamak na mga makasalanan na dapat na mapunta sa impyerno dahil sa aming mga pagkakasala. Ngunit salamat Panginoon dahil po sa iyong habag at sa iyong pag-ibig, iniligtas mo po kami at kami po ay makakarating sa walang hanggang kaharian sa langit. Kaya't salamat po sa biyayang ito na ibinigay mo po sa amin, bagaman kami ay hindi karapat-dapat. At nawa po ay tulungan mo po kami sa aming buhay Kristiyano dahil habang nagpapatuloy kami sa mundo na ito, kami rin po ay humaharap sa maraming kahirapan at mga pagsubok. Kaya para malagpasan po namin ito, pakiusap, tulungan mo po kami at patuloy mo kaming bigyan ng espiritual na kalakasan. Kaya't salamat din po sa pagkakataon na ito upang kami ay makakaparinig ng iyong salita, upang magkaroon kami ng espiritual na kalakasan mula sa Panginoon. Dalangin po namin na nawa po, buksan mo ng malawang yung aming puso at yung aming pandinig upang maunawaan po namin ang salita po ng Diyos. At dalangin po namin na patuloy mo pong palakasin ang mga brothers at sisters ng Santa Rosa Church. Nawa po, kaming lahat ay makapagpatuloy dito po sa iyong iglesia. At kami po ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon at suklian yung biyaya ng Diyos. Mula po sa umpisa hanggang katapusan, sa lamang po kami patuloy na aasa at magtitiwala. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyo po lahat. Okay. Ako po si Evangelist Paulo. So, medyo malayo pa po yung aking pinanggalingan. Ayan, pero masaya po ako na nakakating ako dito sa Santa Rosa Church. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ngayon, pag-isipan po natin yung ilang talata dito po sa Biblia. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, simula po verse 10 hanggang verse 16. Genesis chapter 12, simula po verse 10 hanggang verse 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagkagutom sa lupain, kaya't bumaba si Abram sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. Nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, "Alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin, at kapag nakita ka ng mga Ehipsyo ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin, subalit hahayaan kanilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo." Nang dumating si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Nang makita siya ng mga pinuno ng Faraon, siya'y kanilang pinuri kay Faraon at dinala ang babae sa bahay ng Faraon. At pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abram dahil kay Sarai, at nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at alilang babae, babaeng asno at mga kamelyo. Ngayon po, pag-isipan po natin yung kwento po na ito. Yan. Patungkol po kay Abram, o kaya ay patungkol kay Abraham. Yan. So, alam po natin sa Genesis chapter 12, sa verse 1, dito po sa talata na ito, tinawag ng Diyos si Abraham, yan, para po maihayag ng Diyos yung kanyang sarili sa buong sanlibutan, sa mga tao. Tinawag ng Diyos si Abraham. Yan. Si Abraham, pinalitan niya yung kanyang pangalan, naging Abraham. Yan. Kaya sumunod po si Abraham sa salita po ng Diyos, pumunta siya dito sa lupain ng Kanaan. Yan. Pumunta po siya dito at nanirahan po siya. Pero makalipas po yung ilang panahon, dito po sa lupain na ito, sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanya, yung lupain ng Kanaan, nagkaroon po dito ng tagutom. Nagkaroon po ng matinding tagutom. Kaya sa matindi pong tagutom, nagpa siya po si Abraham na bababa siya papunta doon sa lupain ng Ehipto.
Yan, sa lupain ng Ehipto. Ito po lupain na ito, itong bansa na ito ay nung panahon na ito, sila po ay malakas. Yan, sila po ay mayaman. Yan, ito yung bansang Ehipto. Kaya si Abraham nagpasya na bumaba. Pumunta dito po sa lupain ng Ehipto. Tapos habang papunta po sila, ay alam niya yung kaugalian ng mga Ehipsyo na kumukuha sila ng mga babae, asawa. Yan. Kaya nung malapit na po sila dito po sa lupain ng Ehipto, sinabihan niya si Sarai na alam ko ikaw ay maganda. Kaya pagdating natin sa Ehipto, sabihin mo ako ay iyong kapatid. Kaya po, sinunod po ito ni Sarai, ni Sarah. Tapos, pagdating po nila dito, nakita nga ng mga Ehipsyo na maganda si Sarah at kinuha po itong si Sarah. Tapos, ibinigay siya sa Faraon, doon sa hari ng Ehipto. Yan. Kaya maganda po si Sarai at talaga po kinuha niya po ito. Yan. So, sa kwento po na ito, pag-isipan po natin ng maigi. Yan. Kung ano po yung aral na pwede po nating makuha. Sa katunayan, nung pinag-aralan ko po ito, napakadami talagang aral yung pwede nating makuha. Pero kukunin po natin yung sa palagay ko, yung pinakamahalaga at yung talaga makakapagbigay sa atin ng kalakasang espiritual. Kaya sana ay makinig po kayo ng maigi. Okay? So, sabi po dito, sa Genesis chapter 12, sa verse 1, ulitin ko po, tinawag ng Diyos itong si Abraham. Yan, tinawag po siya. Nangako po sa kanya yung Diyos ng tatlong bagay, tatlong pagpapala. Una, ito yung lupain. Ito yung lupain ng Kanaan. Pangalawa po, siya daw ay magiging isang malaking bansa. Ito po yung bansang Israel. Yan. At pangatlo, siya rin po ay magiging isang pagpapala. Ito po ang pagpapala na ito ay espiritual na pagpapala. Ito po ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yan. Tatlong pagpapala, yung ipinangako po ng Diyos sa kanya. Kaya ito po si Abraham, sumunod po siya sa salita po ng Diyos. Tinawag po siya mula po sa lupain ng mga Kaldeo. Tinawag po siya ng Diyos, tapos sumunod po si Abraham. Tayo din po mga brothers and sisters, kagaya po ni Abraham. Tayo po, bawat isa sa atin, lumalarawan po dito kay Abraham. Kaya tignan natin yung ating sarili bilang si Abraham sa pagkakataon po na ito. Yan. Tayo po si Abraham. Kagaya po ni Abraham, tinawag din naman po tayo ng Diyos. Mula po sa panig ng kadiliman, mula sa panig ng dyablo, tinawag tayo ng Diyos at iniligtas niya po tayo. Tinawag na tayo at nakinig tayo ng salita po ng Diyos. Nakapakinig tayo ng Ebanghelyo. At naunawaan natin ito at atin pong sinampalatayanan. Kaya sa pamamagitan po ng Ebanghelyo na ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Di ba po? Mula sa kadiliman, tayo ay tinawag ng Diyos patungo sa liwanag. Opo. Tignan po natin sa unang Pedro chapter 2. Unang Pedro, chapter 2, sa verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Opo, ito po yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Mula sa panig ng dyablo, mula sa pagkabihag, sa kasalanan, tinawag tayo ng Diyos. Paano po ba? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, na kapalit ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan sa krus, tinubos niya yung lahat ng ating mga kasalanan. Opo, dahil sa kasalanan natin, tayo ay nasa ilalim ng kasalanan at ng kapangyarihan ng dyablo. Pero sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus, tinawag niya tayo at tayo po ay tinubos niya sa lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Opo, kaya ito pong kaligtasan na ito, tinanggap natin ng libre. Di ba po? Tinanggap natin ng libre. Walang anumang bayad. Sa katunayan, yung kaligtasan natin, hindi lamang po ay tayo ay makakapunta sa langit, kundi binigyan niya rin po tayo ng higit pang biyaya. Higit pa sa makapunta sa langit.
Isa nga po dito, yung tayo ay tumanggap ng gantimpala sa langit. Opo. Sa katunayan, pagkatapos nating maligtas, pwede naman pumunta na tayo sa langit. Di ba po? Pwede naman tayo makapunta na kaagad sa langit pagkatapos nating maligtas. Tama po ba? Ligtas na po ba kayo? Opo. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya po ng Diyos. Kaya maaari tayo makapunta sa langit. Pero ano ba yung dahilan, brothers and sisters? Bakit tayo nandito pa sa mundo na ito? Opo. Yan din po yung dahilan kung bakit si Abraham tumanggap siya nung naranasan niya yung tagutom, no? Kung pag-iisipan natin mula sa lupain ng mga Kaldeo, nandun po si Abraham. Tinawag po siya ng Diyos. Pinapunta siya sa isang malayong lugar. Papunta po sa lupain ng Kanaan. Yan. Pero sa lupain na ito, dito rin nagkaroon ng tagutom. Yan, nagkaroon po ng tagutom. Bakit kaya? Opo, yan din po yung sumasagot sa tanong, bakit tayo nabubuhay sa mundo na ito? Yan. Kaya kailangan alalahanin natin, bakit ako nabubuhay sa mundo na ito? Ba't ka ba nabubuhay sa mundong ito? Opo. Kailangan niya po yung maalala po natin. Kailangan niya po yung matandaan po natin. Bakit tayo inilagay pa ng Diyos dito po sa sanlibutan na ito? Opo. Kasi para makapunta po sa langit, sa katunayan, hindi naman kaligtasan yung gusto niyang ibigay sa iyo. Nais din niyang ibigyan ka ng gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Opo. Ang Diyos, banal, maluwalhati, dakila po. At ito pong pag-ibig niya, nais din po niyang ibahagi sa atin. Opo. Kaya hindi lamang yung mailigtas ang ating espiritu mula sa impyerno. Nais din niya, pag dumating tayo sa langit, yung kaluwalhatian at kadakilaan na ito, maibahagi din niya sa atin. Opo. Nais niya tayong bigyan ng gantimpala. Pero ang problema ito po, ito po yung mahalaga. Hindi natin ito matatanggap ng libre lang. Yung kaligtasan ng ating espiritu, ito ay libre. Di ba po? Wala tayong ginawang anuman para maligtas. Pero, para tumanggap ng gantimpala at kaluwalhatian sa langit, ito ay dapat po ay gumawa tayo. Dapat paghirapan po natin. Apo. Kaya po ibinigay ng Diyos yung tagutom na ito sa lupain ng Kanaan para po subukin si Abraham. Ganon din po sa atin, brothers and sisters. Kaya meron tayong kahirapan at nabubuhay tayo sa mundo na ito para po tayo ay maging mga tao na karapat-dapat tumanggap ng gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Opo. Kahit naligtas tayo at pwede tayo makapunta sa langit, sa katunayan naman, hindi tayo karapat-dapat, di ba? Pero nais ng Diyos, maging mga karapat-dapat tayo, tumanggap ng gantimpala at kaluwalhatian. Kaya po, tayo ay humaharap sa maraming kahirapan at pagsubok ng sanlibutan na ito. Opo. Ito rin ay ipinahintulot ng Diyos sa atin pagkatapos na tayo ay maligtas at inilagay niya tayo. Nandito pa tayo sa mundo na ito. Opo. Kaya nandito rin tayo sa iglesia, inilagay tayo ng Diyos para tayo ay patuloy po na masanay. Tayo ay patuloy na mahubog ng Diyos at maging mga tao na karapat-dapat na pumasok sa langit. Opo. Yan po yung kalooban ng Diyos para po sa atin. Tayo ay tumanggap ng mga pangako. Yan. Kaya ibinigay ng Diyos kay Abraham itong tagutom na ito para po subukin siya. Yan. Para po subukin siya. Sa katunayan, itong si Abraham, marahil kung pag-iisipan natin, sa katunayan, sabi pangako sa kanya ng Diyos, ibibigay sa kanya yung lupain na ito. At dapat siyang manirahan po dito sa lupain ng Kanaan. Pero sa naranasan po niyang tagutom, kalaunan, siya po ay umalis. Saan po siya nagpunta? Sa lupain po ng Ehipto. Nagpunta po siya doon. Inisip ko po ito, marahil nung una ay talagang nananatili po siyang nananatili po siya matibay, di ba po? Talagang hindi muna siya umalis nung nagkaroon ng tagutom. Pero nung nakikita po niya na mas sigit silang nahihirapan. Opo. Dahil sa matinding tagutom. Marahil doon po siya nagpasya na pupunta siya sa lupain ng Ehipto. Bababa po siya doon para makaligtas doon sa tagutom. Pero yung kalooban po ng Diyos, dapat manatili siya dito po sa lupain ng Ehipto. Ayan. Tayo din po, maging sa mga kahirapan po natin, kalooban din po ng Diyos na dumaan tayo sa mga kahirapan po na ito. Ayan.
para po tayo ay masanay at tayo po ay matraining ng Diyos sa maraming mga kahirapan. Kaya kailangan po sa atin, dapat tayo maging tapat sa ating pananampalataya. Po. Dapat manatili tayong matatag sa ating faith, sa ating pananampalataya. Paano po ba? Yan. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at pananatili dito sa iglesia, bagaman tayo ay nasa sanlibutan na puno ng kahirapan at pagdarusa, tutulungan tayo ng Diyos na maging matatag at matibay sa ating pananampalataya. Babalikan ko po sa Genesis chapter 12. Sa verse 10, babasahin ko po, nagkagutom sa lupain. Kaya't bumaba si Abram sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. Itong si Abram, bumaba po siya sa lupain ng Ehipto kasi sabi po, matindi yung tagutom sa lupain. Ibig sabihin po, nung una, hindi naman talaga siya pumunta kaagad. Pero nung unti-unti, at naging grabe yung kahirapan po niya, kahirapan ng kanyang pamilya, dito po siya nagpasya na bumaba papunta doon sa lupain ng Ehipto. Yan. Maging tayo din po, brothers and sisters, dadaan din tayo sa maraming mga kahirapan po na ito. Pero dapat, hindi gaya sa pagkakamali na ginawa ni Abraham. Mali po itong pagpili na ginawa po niya. Ano po? Yan, mali po. Kasi dapat manatili siya doon sa lupain ng Kanaan. Kahit may kahirapan. Totoo po. Tayo din. Pinapahintulot ng Diyos sa atin yung maraming kahirapan at pagsubok, yan, para po tayo ay masanay. Yan. Para tayo po ay masanay. Sa pamamagitan po ng patuloy na matatag na pananampalataya, magagawa po nating lampasan yung maraming kahirapan at maraming mga pagsubok po na ito. Sa pamamagitan po nito, titibay po tayo. Nais ng Diyos, hindi lamang madalas po sa mga tao, di ba? O kahit tayo. Pwede nating isipin sa ating sarili, matibay na rin ako sa pananampalataya. Nadinig niyo na po ba yun? O marahil ganun din sa ating sarili, di ba po? Matagal na ako sa church, matibay na ako sa pananampalataya. Minsan sinasabi natin yun, di ba po? O minsan, ganun po yung iniisip natin. Yan. Pero, yung pananampalataya na sinasabi po natin, sa katunayan, hindi po kalooban ng Diyos, manatili lang yun sa ating bibig. Nais din niya maihayag ito sa atin. Opo. Nais niyang maihayag ito. Paano po ba? Sa pamamagitan po ng mga kahirapan po na ito. Opo. Iahayag niya kung anong klaseng pananampalataya mayroon tayo sa pamamagitan ng mga kahirapan. Opo. Mga pagsubok. Yan. Kaya, yun po yung kalooban ng Diyos sa atin. Papakita niya sa'yo, gaano tayo kahina. Opo. Sa palagay mo ba, malakas ka na? Opo, isang araw, darating yung pagkakataon, susubukin tayo ng Diyos. Ipapakita niya sa atin, gaano tayo kahina. Opo. Na kung saan sinasabi natin, tayo ay patuloy na a-attend. Minsan, nung nagsimula yung taon na ito, di ba, nangako tayo, babasahin natin yung Biblia ng 1 o 2 beses. Kamusta po yung pagbabasa? Ano po yung pagsubok na ibibigay sa atin ng Diyos doon? Gagawin niya tayong busy. Opo. Nangako tayo, di ba? Nagkaroon tayo ng New Year's resolution. I-evangelize natin itong tao na ito, kapamilya natin. Opo. Ibigin natin yung mga kapatid. Minsan, nangako tayo ng ganon. Di ba po? Okay lang. Lalawakan ko yung aking puso para sa kapatid na ito. Opo. Pero ano po mangyayari? Patuloy tayong tatanggap ng pagkatisod galing sa ibang tao. Opo. Dahil ba sila ba ang mali? Sa katunayan, tayo po yung may mali doon. Opo. Bakit? Kasi ipinahintulot ito ng Diyos sa atin para po subukin tayo. Sinasabi mo ba may mahal na mahal mo na yung mga brothers and sisters? Opo. Susubukin tayo ng Diyos doon. Talaga ba? Magbabasa ka na kahit ano man yung mangyari? Susubukin tayo ng Diyos doon. Talaga ba? Mag-evangelize ka? Kahit na tarayan ka sa unang beses? Sige, subukan natin. Tarayan ka niya ng pangalawa at pangatlong beses. Talaga ba? Mag-evangelize ka pa rin? Opo. Susubukin tayo ng Diyos doon, brothers and sisters. Napakahalaga po ng pananampalataya sa atin. Dapat manatili tayong matatag doon.
Kahit na minsan, may mga pagkakataon na walang ibang gumagawa. O walang ibang gumagawa. O kaya nakikita natin sa ibang mga brothers and sisters na ginagawa nila yung mga maling bagay sa buhay Kristiyano. Opo, 'di ba nakikita din po natin. May mga brothers and sisters ginagawa nila yung mga maling bagay. Pero tayo ba susunod tayo sa mga bagay na 'yon? Opo. Halimbawa yung pagiging makasanlibutan. Nakikita natin yung ibang mga tao, yung maging yung mga ibang brothers and sisters, dapat ba susunod tayo doon? Kung feeling natin, tayo lang yung nagnanais magkaroon ng sinserong buhay Kristiyano. Sa katunayan ay hindi. Opo. Kahit na tayo lang yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, kahit sa palagay natin maraming pagkukulang yung ibang tao, dapat gawin natin yung kalooban ng Diyos. Dapat tayong maging matatag sa ating buhay pananampalataya. Sabi nga po sa Hebreo, chapter 11, verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kaligdan ng Diyos. Sapagkat sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Opo, doon sa mga matibay sa pananampalataya, naninindigan sa kanilang pananampalataya. Sila ay tatanggap ng gantimpala at kalawalhatian sa Diyos. Sa langit, tatanggapin natin ito doon sa langit. Ito yung naisibigay sa atin ng Diyos, brothers and sisters. Kaya kahit may kahirapan tayo at mga pagsubok, mayroon man tayong kabilisahan sa pisikal na pamumuhay natin, dapat ay manatili tayo matatag. Dapat tayo magpatuloy sa atin pong buhay Kristiyano. Hindi tayo umaatras. Dapat tayo magpatuloy. Kahit na abala man tayo, marami tayong ginagawa, pero dapat gawin natin yung kalooban ng Diyos. Di ba po? Patuloy tayo nakikinig, patuloy na nagbabasa, patuloy na nag-evangelize, at sinusunod yung salita ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Dapat tayong manindigan sa mga bagay na ito. Kahit ano man yung sitwasyon na meron tayo. Bakit? Kasi kasama natin yung Diyos. Magagawa natin. Opo. Nung sandali na nagkaroon ng tagutom sa lupain ng Ehipto, opo, nakalimutan nito ni Abraham. Kaya po, tinignan niya yung kanilang sitwasyon at pumunta siya doon sa lupain ng Ehipto. Opo, ulitin ko po, ito ay maling pagpili para po sa kanya. Opo, maging tayo po, dapat wag nating tolaran yung ginawa ni Abraham. Dapat gawin po natin, ano ba yung tama? Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Manatiling matatag sa ating buhay pananampalataya. Kahit sa pamamagitan ng mga kahirapan na ito, patuloy tayong susubukin ng Diyos. Paulit-ulit po yon, brothers and sisters. Opo. Kaya dapat tayong maging matatag. Hanggang sa makita ng Diyos, matutunan natin malagpasan yung mga kahirapan na ito. Opo. Sa katunayan, meron po nagsabi, merong isang pastor, sinabi po niya, tayo po ay nasa isang classroom. Ayan. Yung classroom na ito po yung sanlibutan na ito. Tapos yung teacher, ito po yung Diyos. At yung estudyante, tayo po, bawat isa sa atin. Opo. Tapos, itong teacher na ito, yung Diyos, yung teacher, siya po ay meron nais ituro sa atin. Opo. Meron siyang nais ituro sa atin. Hindi lamang po niya nais turuan tayo. Nais din po niya maunawaan natin ano yung kanyang itinuturo sa atin. Opo. Hanggang sa tayo ay makapasa doon sa kanyang exam. Hanggang sa tayo ay maging pasado. Ayan. Ano po yung exam na ito, kagaya po ito ng mga kahirapan at pagsubok. Opo. Yung mga kahirapan na kailangan malagpasan natin, dapat malampasan po natin. Kasi kung hindi, ano po mangyayari? Sa school, kapag hindi ka nakapasa, ano po mangyayari? Babagsak. Tapos uulitin ulit, di ba po? Opo. Paulit-ulit. Doon tayo susubukin ng Diyos. Opo. Kaya kung meron tayong kahirapan pagdating sa pagkabalisa, sa physical na buhay, paulit-ulit po yun. Hanggang sa tayo ay makapasa. Doon sa tinuturo ng Diyos sa atin. Opo. Wala namang pera, kailangan ng budget, tapos may Bible seminar. Opo, kapag
kapag tayo ay tinuturuan ng Diyos, gusto niya makapasa tayo. Pero kung hindi, paulit-ulit, tuturuan tayo ng Diyos doon. Opo. Kaya para tayo ay lumago sa ating buhay pananampalataya at maging mga tao na karapat-dapat pumasok sa langit. Dapat maipasa natin yon, brothers and sisters. At kung maipasa natin yon, meron pong mas higit na mahirap na ibibigay sa atin yung Diyos. Meron po akong anak, siya ay kinder. Ayan. Siguro sa panig niya, sa kanyang view, yung pinakamahirap sa kanya, maging pag nasa bahay kami, ito yung magsulat ng letter A. Kasi kinder pa lang siya. Magsulat ng letter A. Sabi niya, ayoko talaga, hindi ko kaya. Po, may iyak siya. Yan. Pero dun sa mga grade 4, grade 5, sa katunayan, tapos na sila doon, di ba po? Marunong na sila magsulat. Siguro yung mahirap sa kanila, yung multiplication na, hindi ko alam ano yung curriculum nila. Kumbaga mas mahirap na, di ba po? Meron pong antas sa school. At kapag nalampasan mo yun, kapag nag-moving up tayo, mas sigit na kahirapan. Mas mahirap. Hanggang sa matutunan natin yung mas maraming mga bagay. Ganon din dito sa Christian life natin, brothers and sisters. Opo. Ganon din po sa Christian life natin. Sabi nga ni Jesus, yung tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Yung kakaunti na ito yung mga bagay na pisikal at material na bagay. Kung magiging tapat tayo dito, opo, tayo ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa higit na mas mahalagang bagay. Opo. Magkakatiwalaan niya tayo sa mas higit na mahalagang bagay. Kaya kung hindi natin maipapasa yung kahirapan at mga pagsubok sa ating Christian life, yan, hindi tayo mag-moving up. Opo. Mananatili tayong bata. Yan. Kahit matagal na tayo sa church. Opo, totoo po. Pero kung matututunan natin ito, mas higit na kahirapan, pero mas higit na kaluwalhatian at gantimpala yung tatanggapin natin mula sa Diyos. Opo. Ito yung buhay na nais ibigay sa atin ng Diyos. Ito yung nais niyang matutunan natin. Opo. Hindi lamang kaligtasan, kundi gusto rin niya bigyan ka ng gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Opo. Kaya magiging matibay po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat tayong manatili dito sa iglesia. Kasi unang-una sa lahat, sa pamamagitan ng church, na ipapangaral sa atin ng Diyos yung kanyang mga turo. Yung kanyang salita. Para tayo ay matuto. Para malaman natin at maipaalam niya sa atin ano yung dapat natin gawin sa ating Christian life. Tingnan po natin sa unang Samuel. Sa Awit 119. Awit 119. Awit 119, simula po verse 30 hanggang 31. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang daan ng katapatan ay pinili ko. Ang mga tuntunin mo'y inilagay ko sa harapan ko. Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo, o Panginoon. Sa kahihiyan ay ilayo mo ako. Kaya ito po yung kalooban ng Diyos na nais niya maging tapat tayo sa ating buhay pananampalataya. Opo. Kahit na mayroong kahirapan at pagsubok, pero dapat manatili tayong matibay. Sa pamamagitan nito, bibigyan na tayo ng kaluwalhatian at ng gantimpala. Ulitin ko po, paano po ba ito mangyayari sa atin? Kahit na tayo ay matagal na sa church, pero kung malayo tayo sa salita, ito ay imposibleng mangyari. Opo. Kaya dapat, napakahalaga, brothers and sisters, maging malapit tayo sa salita ng Diyos. Sa katunayan, dito sa Manila region, mas busy. Maraming gawain, di ba po? Kumpara sa Palawan. Opo. Maraming gawain, di ba po? Pero kahit nasagana tayo sa maraming gawain po na ito. Pero kung hindi tayo malapit sa salita ng Diyos, opo, mahihirapan tayo sa ating Christian life. Madali tayong babagsak. Kaunting kahirapan lang, kaunting pagsubok lang, madali tayong aatras doon. Ayaw natin ng kahirapan. Opo. Ayaw nating dumaan dito sa pagsubok. Gusto natin,
Parang si Abraham, gusto nating pumunta sa lupain ng Ehipto. Opo. Ayaw natin doon sa Kanaan. Mayroong kahirapan. Opo. Ayaw natin doon. Pero kung malapit tayo sa salita ng Diyos, opo, magagawa nating lampasan yon. Totoo yun. Opo. Doon tayo papatibayin ng Diyos. Tingnan din natin sa awit 73. Awit 73 sa verse 28. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Ang pagiging malapit sa Diyos, ito ay talagang kabutihan. Ano po ito? Yung salita po ng Diyos. Opo. Kaya brothers and sisters, gaano po kayo kalapit sa salita ng Diyos? Gaano kayo kalapit sa inyong Biblia? Baka po once a week nyo lang po nahawakan o twice a week. So, dapat po hindi. Dapat po araw-araw. Opo, dapat po araw-araw. Basahin po ninyo yung Biblia ninyo. Magbasa po kayo. Kahit na isang chapter, 2 chapter. Opo. Kung ipagpapatuloy nyo po ito, yan, magkakaroon po kayo ng kalakasan at magiging matibay sa inyong buhay pananampalataya. Opo. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, ang salita ng Diyos, kagaya po ng isang tabak, isang espada. Opo. Para po malabanan po natin yung tukso at pakanan ng dyablo. Pero, kung wala yung espada, wala yung tabak, ano po yung maipanlalaban po natin? Opo. Hindi po sapat kung tayo ay magiging masigasig lang sa gawain. Kung tayo ay dadalo lang pag Sunday. Kapag tayo ay nandito lang ng Wednesday, dapat meron tayong salita ng Diyos sa atin pong puso. Opo. Kaya basahin po ninyo. Pakinggan po ninyo yung salita po ng Diyos. Opo. Kasi kahit na matagal na tayo sa church, pero hindi tayo titibay sa buhay pananampalataya. Opo. Tayo ay madaling mahirapan, sumuko, at kalaunan, madali lang sa atin yung magdesisyon, ayoko na umatin sa church. Opo. Pag sinungitan lang tayo sa kitchen, ayoko na umatin sa church. Kapag meron pong kaunting kahirapan, yan, kapag nag-evangelize, pag sinungitan tayo, opo, madali tayong aatras. Opo. Naranasan niyo na po ba mahirapan sa evangelism? Opo, mahirap po talaga, di ba? Yan. So, minsan, tinatanggihan nila, o kaya nagdadahilan sila. Pero paano kaya kapag talagang hindi ko alam kung naranasan po ng iba sa inyo, pero tingin ko na, opo, naranasan natin na talagang direktang tanggihan tayo. Ano? Yan. Tatanggihan tayo. Naalala ko po, meron yung isang sister, nag-street evangelism kami. Meron po, hindi ko alam kung okay ba si nanay, pero meron siyang lalapitan sana. Lalapitan pa lang niya ito, tapos bibigyan niya ng leaflets kasi nag-street evangelism kami. Sinabi sa kanya, ano sabi niya? Saksak mo yan sa baga mo. Ginanon po siya. Opo. Naranasan na po ba natin yon? Kung naranasan natin, talagang masakit po sa puso, di ba po? Opo. Talagang panghihinaan tayo. Baka nga sa sobrang sakit nun, isipin pa natin sa pagtulog natin. Pero kung malapit tayo sa Word of God, brothers and sisters, opo, mananatili tayo sa church at magiging malapit tayo sa salita ng Diyos ng higit pa. Kaya napakahalaga po, brothers and sisters, Word of God. Gaano po kayo kalapit sa inyo pong Biblia? Ano ba para sa inyo yung salita ng Diyos? Opo. Ito yung ating sandata. Opo. Ito yung magpapalago sa atin. Ito yung magpapalago sa atin. Kaya yung mga kahirapan na ito, kagaya po ng ginawa ng Diyos, pagdating sa mga Israelita, ipinahintulot niya po yung mga kahirapan na ito, na pagdaanan po nila, para po sila ay matuto at maging mapagpakumbaba. Yan. Tignan po natin sa Deuteronomio, chapter 8.
Ay, sorry po. Sorry po. Joshua chapter 1 po pala. Joshua chapter 1. Sa verse 9. Joshua chapter 1 sa verse 9. Simula po verse 7 hanggang verse 9. Yan, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Joshua chapter 1 simula verse 7 hanggang verse 9. 3, 2, 1. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan na araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Apo. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Kaya maging yung Diyos, maging sa mga Israelita, yung Diyos para sa mga Israelita at maging para kay Josue, inutusan niya sila na maging malapit sa salita ng Diyos. Kasi ito po yung magbibigay sa kanila ng kalakasan at ng tamang daan. Ipapaalam sa kanila ano yung dapat nilang gawin, saan yung dapat nilang tahakin. Maging sa atin po, brothers and sisters, kailangan malapit tayo sa salita ng Diyos, sa Word of God. Kasi, ulitin ko po, kahit na matagal na tayo dito sa church, kung malayo tayo sa salita ng Diyos, madali tayong mabagsak sa atin pong buhay Kristiyano. Kaunting kahirapan lang, opo, madali sa ating sabihin, ay hindi na ako atin. Opo. Opo. At yung mga kahirapan na ito, talagang darating sa atin. Baka po, masubok tayo ng Diyos. Pero kung malayo tayo, kung malapit tayo sa Word of God, opo, magagawa natin lampasan na yun. Pero kung malayo, opo, tayo ay babagsak. At uulit-ulitin yun sa atin ng Diyos. Yung ganito pang klase ng pagsasanay. Hanggang sa tayo ay maging mga tao na karapat-dapat tumanggap ng gantimpala at kalawalatian sa langit. Gaya po ng alam nyo, di ba, nakasulat sa Job chapter 23 verse 10, na kagaya sa isang ginto na nililinis, pinapadaan sa apoy. Ganon din po tayo. Pinapadaan tayo ng Diyos sa maraming apoy, kahirapan. Maging dito sa loob ng church, para makapagpatuloy talaga sa buhay Kristiyano, minsan dadaan tayo sa kahirapan. Opo. Paano kaya kung wala na pong service sa church? Aatin ka pa kaya? O sasabihin na lang, o madali na lang sasabihin, sige po, Iban, next week na lang po ako. Madali niyo po bang sasabihin po yon? Paano kaya kung wala na pong church car? Paano kaya kung wala pong sundo? Pupunta pa rin kaya tayo? Opo. So, yung mga ganito pong kahirapan, pagsubok, talaga po, ipapahintulot po ito ng Diyos sa atin. At nais ng Diyos, malagpasan natin yun. Sa sandali na yon, brothers and sisters, titignan tayong maigi ng Diyos. Anong gagawin mo? Ano yung pipiliin mo? Mananatili ka bang tapat? O kagaya ni Abraham, pupunta ka sa Ehipto? Opo. Tatakasan mo yung pagsubok na ibinigay ng Diyos. Dapat maging matatag tayo, di ba po? Kaya ulitin ko po, napakahalaga salita ng Diyos. Kaya sana po, kahit na sabihin natin, kung nahinto ka man sa pagbabasa, pakiusap, ituloy po ninyo. Siguro sa Santa Rosa Church, hindi ko alam, hindi ako sure. Pero sa palagi ko, meron tayong Bible reading schedule, di ba? Pakiusap, ituloy po ninyo. Kahit maging kulelat, pero at least araw-araw, gawin po ninyo. Ituloy nyo po ulit, brothers and sisters. Ito yung magiging sandata natin. Para pag wala ng service, anong gagawin? Mag-commit tayo. O kaya maglalakad. Di ba po? Pwede ba maglakad? Hindi ko po alam kung gaano kalayo. Pero kung talagang gusto natin, di ba po? Sabi nga po ng isang pastor, kahit daw nasa malayo, talagang pupuntahan natin kung talagang gusto natin. Di ba po? Sa sanlibutan nga, yung mga tao,
Kahit sa ibang bansa, pag gusto nilang manood ng concert, mag-iipon sila. Pupunta sila. Opo. Pero yung pananatili dito sa church at pakikinig ng salita ng Diyos, gaano mo ba ninanais? Opo. Gaano mo ba ninanais? Papasubok sa atin ng Diyos yung mga bagay, minsan yung mga bagay na tinetestimony natin. Opo. Totoo ba? Talaga ba? Opo. Susubukin tayo ng Diyos doon. Ano po? Kaya kailangan tayo ay maging matatag at matibay. Kalaunan, tatanggap tayo ng gantimpala at kaluwalhatian. Tignan po natin sa 1 Corinto, chapter 9. Unang Corinto, chapter 9, sa verse 24. Unang Corinto, chapter 9, sa verse 24. Basahin po natin, 3 to 1. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Sa mga takbuhan o palaro, alam po ninyo, mahirap po yung ginagawa po nila. O kaya halimbawa sa boxing, sa sport na boxing. Yan. Para po manalo sila, para po tumanggap ng sa isang takbuhan, para tumanggap ng gold medal, po, kinakailangan po nila na mag-training. Po, hindi po basta lamang tatakbo sila sa araw ng competition. Kailangan po mag-practice po sila. Kailangan magsanay po sila. Kailangan physically fit sila para po sa araw ng pagtakbo. Opo. Ganun din po sa atin, brothers and sisters. Para tumanggap tayo ng gantimpala at kaluwalhatian na ito, yan, kailangan po tayo ay masanay. Tayo ay matraining. Yan. Tayo ay susubukin ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahirapan. Kailangan tayo ay maging mga tao na karapat-dapat tumanggap ng gantimpala po na ito. Sana ay huwag nating minamaliit yung gantimpala na ito. Sabi ng Diyos, bibigyan niya tayo ng gantimpala at kaluwalhatian. Minsan sa mga Kristiyano, madali sa atin maliitin yung gantimpala po na ito. Inisip natin, o marahil sumagi sa isip natin na okay lang, kahit maligtas lang ako, kahit nasa pinakahulihan ako ng pila doon sa mga Kristiyano, tapos pumapalakpak lang ako. Pinapalakpakan ko lang yung ibang mga brothers and sisters. Kasi tumanggap sila ng gantimpala. Okay lang sa akin. Minsan ganun po yung iniisip natin. Pero, sa katunayan, itong gantimpala, ito ay talagang napakadakila, napakahalaga. Talagang magsisisi po tayo. Manghihinayang tayo ng gusto kung papakawala natin yung tsansa para makaipon ito. Opo. Ito, dito sa mundo na ito po yung tsansa natin, brothers and sisters, para mapag-ipunan po ito. Yung gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Kasi pag dumating na tayo sa langit, wala na pong tsansa. Opo. Hindi na tayo makakapaglingkod pa sa Diyos. Wala na tayong buhay Kristiyano. Opo. Tapos na. Buhay na lang sa langit. Para mas maunawaan natin, para po mas maunawaan natin, so, halimbawa, nasabi ko po ito sa probinsya. Pero dito kasi wala na po kasing bukid, di ba? Pero siguro naman nakakita kayo ng bukid, di ba po? Alam niyo yung makina na ginagamit sa pag-ani? Ang tawag po ay harvester, di ba? Yan. So, halimbawa, isa kang tao na nasa bukid at gusto mo mag-ani. Ayan, gusto mo mag-ani. So, wala ka pong harvester. Ito yung gusto mo talaga. Yan. Pero, isang araw, halimbawa, mayroong isang tao na mabuti. Gusto kanyang bigyan ng regalo. Isang napakamahal na regalo. Opo. Sinabi pa niya na nakikita ka dito ilang taon na nagtatrabaho. Yan. Hindi alam ng tao na ito kung ano yung gusto niya. No? Yan. Pero gusto niyang bigyan nito ng regalo bilang isang sorpresa.
Kaya po, itong bilang ikaw, gusto mo na makaani. Gusto mo sanang may makatulong para mas mapabilis. Ang gusto mo sana harvester. Pero itong tao na ito na mabuti, binigyan ka niya, hindi harvester. Isang mamahaling kotse. Ayan. Sa probinsya po, minsan po yung mga brothers and sisters, so yung mga tao, nakatira po sila sa bundok. Parang burol, alam niyo po yun? Ayan. Tapos doon po doon yung mga bukid nila. Ayan. So sinabi ko po ito sa kanila. Ayan. Paano kung ganito? Bibigyan ka lang mamahaling sasakyan, sports car. Pero nasa bundok ka. At hindi mo naman kailangan ito, di ba? Sa katunayan, ng harvester, mas mura kumpara sa sports car. Pero kung ikaw tatanggap nun, tapos nakatira ka sa bundok, matutuwa kaya? Hindi mo siya pwedeng ibenta, at ang gusto mo lang talaga makapag-ani. Hindi ka parang, salamat ha. Di ba po? Naunawaan niyo yung gusto ko sabihin? Mahalaga ito, pero hindi mo naman kailangan. Di ba po? Pero yung Diyos gusto kang bigyan ng gantimpala, kaluwalhatian sa langit. At sa isip mo, yung ibang mga Kristiyano, iniisip nila ang gantimpala hindi mahalaga. Pero sa katunayan, napakahalaga nito. Yung fact na yung Diyos gusto itong ibigay sa iyo, nangangahulugan po yun. Ito ay talagang napakadakila, napakaganda. Naunawaan po ninyo? Opo, talagang kailangan mo ito. Talagang ito yung gusto mo. Gugustuhin mo talaga ito. Opo. Kung maunawaan lang natin kung gaano ito kadakila, gugustuhin talaga natin ito. Opo. Pero dahil nasa laman pa tayo, hindi natin ito lubos na maunawaan talaga. Pero yung katotohanan na gusto itong ibigay sa iyo ng Diyos, nangangahulugan yon. Ito talaga yung kailangan mo. Opo. Ito talaga yung gugustuhin natin. Kapag tayo ay napunta sa langit, opo, manghihinayang tayo ng gusto. Opo. Kasi kung ano yung kailangan mo, yun yung wala ka. Opo. At kung gusto mo lang, yun yung patuloy mong hinahabol. Yun yung patuloy mong minimithi. Eh, hindi naman talaga mahalaga yun. Opo. Naunawaan po ninyo, brothers and sisters? Kaya sana, ito po yung maging pag-asa natin. Yung gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Sa katunayan, si Abraham, kung hindi po siya tinulungan ng Diyos, hanggang ano oras po ba tayo? Baka lagpas na ako. Tignan ko lang po yung oras ha. 11:30? Okay po. So, sa katunayan, si Abraham, kung pag-iisipan natin, marahil, dahil nga po mayroong pangako yung Diyos sa kanya, di ba? Na pumunta siya sa lupain ng Kanaan at magkakaroon siya ng pagpapala. Pero, nung papunta po si Abraham dito po sa lupain ng Ehipto, marahil, itong si Abraham, hindi kaya meron siyang plano, no? Na kung saan, gusto niya makaligtas sa tagutom, pero at the same time, gusto niyang tanggapin yung gantimpala na pagpapala na gustong ibigay sa kanya ng Diyos. Tama ba? Kasi yung pagpapala ng Diyos nandun sa lupain ng Kanaan. Pero ang problema po, may tagutom. Kaya po, gusto niyang makawala sa kahirapan na ito, pero at the same time, gusto niyang tanggapin yung pagpapala na iyon. Di ba po? Yan. Inisip ko po, marahil mayroong plano itong si Abraham. Siguro may plano siya na ganun. Pumunta ng Ehipto, sasaglit lang siya. Kapag wala ng tagutom, babalik siya sa lupain ng Kanaan. Ano po? Parang magandang plano. Ano po? Pero yung kalooban ng Diyos ay iba. Ayan. Yung kalooban po ng Diyos ay iba. Sa katunayan, kung hindi siya tinulungan ng Diyos habang nandun siya sa lupain ng Ehipto, hindi na po tatanggapin ni Abraham yung pagpapala na yon. Opo. Hindi na po niya tatanggapin. Bakit? Basta, tignan po natin sa Genesis chapter 12. So, hindi po natin ito nabasa kanina. So, pagpapatuloy po natin yung kwento. So, sa verse 16, kinuha ng Faraon si Sarai para maging asawa. Ayan. Babasahin ko po ha. Verse 16. At pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abram dahil kay Sarai. At nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki, at alilang babae. Babaeng asno at mga kamelyo. Yan. At mga kamelyo. Sa katunayan, kung hindi po siya tinulungan ng Diyos, hindi ba kinuha ng Faraon si Sarai?
Ang problema po, ito yung bagay na hindi inaasahan na mangyayari ni Abraham. Na yung asawa niya, kukunin bilang asawa. Asawa ng iba. Ito po yung hindi niya inaasahan. Inisip niya, pupunta siya sa lupain ng Ehipto. Makinig po tayo. Pupunta siya sa lupain ng Ehipto, tapos magpapalipas lang siya doon, maninirahan po siya saglit. Tapos, kalawan na din, babalik po siya sa lupain ng Kanaan. Pero ito yung bagay na hindi niya inaasahan. Kukunin si Sarai bilang asawa ng Faraon. Opo. Sa katunayan, kung hindi isasama ni Abraham si Sarai palabas ng Ehipto, kung siya lang mag-isa, hindi na po niya tatanggapin yung gantimpala, yung pagpapala ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, sa lupain ng Kanaan at magkakaanak sila ni Sarai. Kay Sarai, kasama si Sarai. Pero kung halimbawa, sige, aalis na ako, dito ka na lang. Hindi na po niya tatanggapin yung gantimpala, yung pagpapala ng Diyos. Opo. Kaya meron pong malaking pagkakaiba, di ba? Yung plano ng tao at yung kalooban ng Diyos. Opo. Minsan gumagawa tayo ng mga ganong plano. Opo. Pero sa katunayan, yung kalooban ng Diyos, ito ay iba. Opo. Yung plano natin, sa katunayan, hindi naman po ito nangyayari. Yan. Minsan gumagawa tayo ng plano, 'di ba po? Pagdating sa evangelism o maging sa sarili nating Christian life. Opo, kapag gusto nating kagaya ng sitwasyon na ito kay Abraham, kapag gusto natin ng kapag gusto natin sundin yung pagnanasa ng ating laman, and at the same time gusto nating tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos, gumagawa tayo ng ganitong mga plano. Opo, gumagawa tayo ng ganitong plano. Pero sa katunayan, nangyayari ba yung ganitong mga plano? Sa katunayan, hindi. Kagaya dito kay Abraham. Opo. Minsan po sa mga brothers and sisters, gumagawa tayo ng ganong plano. Opo. Kapag gusto nilang sundin yung kalayawan ng laman, minsan dinadahilan nila evangelism. Para po ma-evangelize ko po siya. Oh. Okay, pupunta po ako doon sa probinsya namin para po makapag-evangelize. Opo. Nagdala pa siya ng Bible seminar, VSB. Pero pag nandun na siya, hindi daw niya magawa. Opo, nahirapan po siya. Minsan gumagawa tayo ng ganong plano, di ba po? Opo. Kung hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, sa katunayan, hindi po yun mangyayari. Opo. Hindi po mangyayari. Yung plano ni Abraham, hindi talaga nangyari. Hindi sana niya tatanggapin yung pagpapala mula sa Diyos kung hindi niya kasama si Sarai. Pero tinulungan po siya ng Diyos, naawa sa kanya yung Diyos, at nagpakita yung Diyos sa Faraon at sinabi, may akong asawa, yung babaeng yan. Yung babaeng kinuha mo, may asawa yan. Opo. Yung unang gabi na kinuha si Sarai, ano kaya iniisip ni Abraham? Ano? Yung asawa ko, may katabing iba. Nung gabi na yon, nung gabi din na nagpakita yung Diyos sa Faraon, siguro talagang balisang-balisa si Abraham. Ano po? Yan. Talaga po nagsisisiguro siya. Ano? Yan. Sa pamamagitan nito, opo, nakita ni Abraham yung kanyang kainaan at yung kanyang pagkakamali. Opo, nakita po niya. Yan. Mali yung plano ko. Mali. Kaya simula po dito, si Abraham po, naging tapat po siya sa kanyang buhay pananampalataya. Dahil po sa mga pagkakamali na naranasan po niya. Maging sa atin din po, brothers and sisters, minsan nagkakaroon tayo ng plano, pero sa katunayan, hindi po ganun yung mangyayari. Yan, hindi po ganun yung mangyayari. Sa Christian life natin, meron lamang po tayong isang daan na kailangan sundin po natin. Opo. Itong daan na ito yung Christian life. Tamang buhay Kristiyano. Opo. Pero kung gustuhin natin na magkaroon ng kasiyahan ng laban, at the same time, gusto natin tumanggap ng gantimpala sa langit, sa katunayan, ito ay imposible. Opo. Ito ay imposibleng mangyari. Tignan po natin sa John chapter 6.
John chapter 6 sa verse 27. John chapter 6 sa verse 27, basahin po natin, 3 to 1. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain na nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Yan. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain na nasisira. Si Abraham, nagkaroon po siya ng maraming alila, maraming kayamanan, at naging masagana yung kanyang buhay. Pero sa katunayan po, si Abraham, hindi po siya naging masaya dahil sa bagay po na ito. Opo. Kamuntikan na po na mawala sa kanya na tanggapin yung pagpapala po ng Diyos. Dahil po sa pagsunod niya sa kanyang laman. Opo. Tumanggap siya ng mga physical na pagpapala, pero sa katunayan, hindi po siya naging masaya. Opo. Maging sa atin din po, brothers and sisters, kapag nagkamali po tayo sa ating pagpili na kagaya ng ginawa ni Abraham, pwede po nating mapalampas yung higit na dakilang bagay. Opo. Ito po yung gantimpala mula po sa Diyos. Pwede nating ma-miss yung malaking pagkakataon na ito para tumanggap tayo ng kalawalhatian. Kaya po, sa atin pong buhay Kristiyano, dapat ay piliin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Dapat sundin po natin iyon. Minsan nagkakamali po tayo, di ba? Sa Christian life po natin, gumagawa tayo ng mga maling pagpili. Opo. Pero, yung mahalaga po, yung ngayon. Yung buhay Kristiyano natin ngayon. Opo. Dapat magkaroon tayo ng pagpapasya, susundin ko yung kalooban ng Diyos. Kasi nung si Abraham, sa katunayan nung una, ito ay malaking pagsubok para sa kanya, yung tagutom po na ito. Pero nung natutunan po ni Abraham na maging tapat sa kanyang pananampalataya, opo, kalaunan, ano po yung nangyari sa kanya? Tinawag po siya na ama ng pananampalataya. Opo. Bakit siya naging ama ng pananampalataya? Nagkaroon lang po siya nung una, nagkaroon lang ng tagutom, bumaba siya kaagad sa lupain ng Ehipto. Di ba po? Yan. Pero nung natutunan po ni Abraham yung mga pagkakamali po niya, nung ipinakita sa kanya ng Diyos, pagkagaling niya sa Ehipto, natutunan po niya yung maraming mga bagay. Opo. Maging sa atin din po, brothers and sisters, minsan nagkakamali po tayo ng pagpili sa ating Christian life. Pero hindi na po yun mahalaga. Past is past. Sabi nga, ang mahalaga po, ngayon. Yan. Paano ka mabubuhay sa Christian life mo ngayon? Ito yung mahalagang bagay sa paningin ng Diyos. Opo. Kalaunan, naging ama ng pananampalataya si Abraham. Ano po yung pinakamatinding pagsubok na ibinigay sa kanya ng Diyos? Opo. Mas mahirap po yun, di ba? Pero sa pagkakataon na yun, nabigo pa ba siya? Hindi na po siya nabigo. Opo. Hindi na po siya nabigo. Kagaya po nito, brothers and sisters, tatanggap tayo ng maraming kahirapan, pagsubok, habang nandito tayo sa mundong ito. Kasi kalooban ng Diyos, tumanggap tayo ng dakilang gantimpala sa langit. Opo. Pero kung hahanapin lang po natin, kung magpo-focus lang po tayo sa physical at material na bagay, o sa pagdanasan ng ating laman, sa ating kalayawan, namimiss po natin yung isang napakahalagang gantimpala. Opo. Kaya habang nandito tayo sa mundo na ito, kailangan ay mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So, ulitin ko po, para po mangyari yung lahat ng mga bagay na ito, mahalaga, nandito ka sa church. Mahalaga, malapit ka sa salita ng Diyos. Opo. Napakahalaga po nito kasi madali po sa atin yung manghina. Madali po sa atin bumagsak. Madali po sa atin tayo ay matukso at gawin yung kasalanan at mga makamundong mga bagay. Opo. Kung wala po yung salita ng Diyos, madali tayong babagsak. Naunawaan po ninyo, mga brothers and sisters?
Tignan po natin sa Biblia, sa John chapter 6 po ulit. Sa John chapter 6, sa verse 68. Ito po yung sandali na kung saan habang nangangaral po si Jesus ng salita ng Diyos, yan, meron po mga tao na umalis. Ano po? Yung mga dating sumusunod po kay Jesus. Tapos tinanong po ni Jesus yung mga alagad, sabi po niya, ibig din ba ninyong umalis? Yan. Sabi po sa verse 67, babasahin ko po, kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sa verse 68, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Si Jesus yung may mga salita ng buhay na walang hanggan. Opo. Dito po sa church, kung mananatili po tayo dito sa church, patuloy din tayo tatanggap ng espiritual na kalakasan. Opo. Makakatanggap tayo ng salita ng Diyos na ating kinakailangan para po maging matatag ang ating pong pananampalataya. At kalaunan, tatanggap tayo ng gantimpala. Kagaya po ng sabi sa awit, number 1, simula po verse 3 hanggang 4, kagaya sa isang puno na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Opo. Kaya napakahalaga po sa atin, brothers and sisters, nung Word of God. Makiisa po, sana basahin natin yung Biblia po natin. At sana ay mag-memorize din po tayo. So, napakalaking tulong po nito, ano? Yung memory verse. Hindi ko po nakita kung talaga ba nag-memorize tayo o nag-reading. Reading verse lang po ba? Reading verse o memory verse? Pero sana maging memory verse. Ano po? Sa katunayan po sa Espanola Church, yung ibang mga brothers and sisters, habang nagtatrabaho po sila, opo, nakikinig sila ng salita ng Diyos. Magandang halimbawa din po, sana sundin din po natin. Habang tayo ay, kahit may ginagawa po tayo, kahit na tayo ay nasa bahay lang o nagumagawa ng gawaing bahay, makinig tayo ng Word of God. Salita po ng Diyos. Ito po yung magpapalago sa atin. Hindi po yung tagal natin sa church. Ano po? So, sana po ay meron po kayong natutunan dito po sa pinag-aralan po natin. So, ito pong nangyari po kay Abraham, talaga pong natuto siya dito po sa pagkakamali po niya. At dapat matuto din po tayo. Kaya meron tayong mga kahirapan na pagsubok, hindi po para takbuhan po natin. Para po maipasa natin iyon. Kaya meron tayong kahirapan at pagsubok. Ano po? Kaya ibinibigay yun ng Diyos sa atin. Kagaya din po ng sinabi doon sa Lucas chapter 16. Ito po, tignan ko po. Lucas chapter 16. Patungkol po ito doon sa tusong katiwala. So, ikwento ko po saglit. Itong tusong katiwala po na ito, ano po siya? Dahil po hindi siya naging tapat sa kanyang gawain, yan, ang ginawa ng kanyang Panginoon, tinanggal na siya sa pagiging isang katiwala. No? Pinaalis na siya. Pero, dahil po naging madiskarte po yung katiwala na ito, ang ginawa po niya, kinausap niya yung mga tao na mayroong utang sa kanyang Panginoon. Opo. Tapos sabi niya, tinanong niya, magkano yung utang mo sa Panginoon ko? Sasabihin ng isa, 100 takal. Sabi ng isa, 100 takal. Pero, ang sinabi po ng tusong katiwala na ito, kaya siya naging tusong katiwala, sige, magkaroon tayo ng kasulatan. Bayaran mo na lang yung 80 takal. Yan. Ganun po yung sinabi niya sa mga tao na may utang sa kanyang Panginoon. Yan. Ganun po yung sinabi niya. Tapos, bakit niya po ginawa yon? Yung katusong katiwala na ito. Sinabi niya po yon, umaasa siya na tatanggap siya ng kapalit dun sa mga tao na ito. No? Sa mga tao na may utang sa kanyang Panginoon. Naging tuso po siya, no? Gumamit siya ng parang diskarte. Ayan. Tapos sabi po ni Jesus dito, sa verse 9, babasahin ko po. At sinasabi ko sa inyo. Ito po yung sabi ni Jesus.
Pagkatapos niyang sabihin yung tungkol sa talinhaga po na ito. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo ay hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino sa inyo yung magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Yan. Kaya sinasabi po ni Jesus na kung hindi tayo magiging tapat sa kakaunti, yan, o kaya sa kayamanan ng kalikuan, yan, pare-parehas lang po yung ibig sabihin po nito. Kayamanan ng kalikuan, kakaunti, yan, kayamanan ng kalikuan, kakaunti, iisa lamang po. Ito po yung mga pisikal at mga material na bagay. Yan, kagaya po ng salapi. Kung hindi tayo magiging tapat dito, yan, kung hindi tayo magiging tapat, hindi rin tayo magiging tapat sa mga bagay na mas dakila kaysa sa mga bagay po na ito. Ito po yung gantimpala sa langit. Ito po yung kayamanan sa langit. Kaya sabi ni Jesus, makipagkaibigan sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ang tapat sa kakaunti, tapat din naman sa marami. Ibig sabihin po, yung mga bagay ng sanlibutan na ito, huwag po natin itong pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Opo. Huwag nating pagtuunan ng pansin yung mga bagay na pisikal at material. Opo. Kasi dapat gamitin lang natin yung mga bagay po na ito. Hindi tayo dapat mabuhay para sa mga bagay na ito. Naunawaan po ninyo? Malaki po yung pagkakaiba, di ba? Yung mabuhay para kumita ng pera o kumita ng pera para mabuhay. Alin po ba yung mas tama sa dalawa? Mabuhay para kumita o kumita para mabuhay? Kumita para mabuhay, di ba po? Kasi kung mabuhay para kumita, ibig sabihin yun lang yung focus natin. Pero hindi po. Yan. Dapat maging tapat tayo sa mga bagay na ito. Salapi, pisikal, material na bagay, dapat maging tapat tayo doon. Ibig sabihin po, dapat gamitin lang natin. Hindi natin pagtuunan ng pansin. Hindi natin gawin na parang ito na yung lahat. Ito yung mahalaga. Hindi po. Hindi po. Kasi kung hindi tayo magiging tapat dito, kung gagawin natin itong parang Diyos-Diyosan natin, opo, hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng gantimpala sa langit. Naunawaan po natin? Yan. Kaya ito po yung ibig sabihin po nito. Kaya bagaman alam ko, kasi kahit nasa Palawan na ako, yung mga nakikita ko din sa social media, nakatuon talaga sa physical at material na bagay. Ano po? Pinapakita nila yung kanilang napupuntahan, pinapakita nila yung kanilang ginagawa sa buhay nila, mga bagay na kinakain nila, mga bagay na nabibili nila. Opo, ganyan po yung di ba? Yung sistema sa mundo na ito. Pero pakiusap, brothers and sisters, maging tapat tayo sa mga physical material na bagay na ito. Isa po ito dun sa halimbawang sinabi ko na kahit ganito yung sistema ng sanlibutan, hindi po nangangahulugan na dapat ganun din yung gawin natin. Huwag tayo mainggit sa mga bagay na iyon. Kasi mas sigit na dakila at malawalhati yung gantimpala sa langit. Naunawa po natin? So siguro hanggang doon lamang po mga brothers and sisters. Sana ay may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon tayo po ay yumuko at manalangin. Let's pray. Banal at mahabaging Diyos sa langit, na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Kami ay mga hamak na makasalanan na dapat mapunta sa impyerno dahil sa aming mga pagkakasala. Ngunit salamat Panginoon dahil po sa iyong habag at sa iyong pag-ibig, iniligtas mo kami. Salamat po sa biyayang ito at nakapakinig kami ng iyong salita. Nawa po yung mga bagay na natutunan po namin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay may isagawa din po namin sa amin pong buhay Kristiyano. Lalo na po ngayon ay natutunan po namin yung patungkol sa ginawang pagpili ni Abraham na siya ay bumaba sa Ehipto. Nawa po, matutunan din po namin na huwag magtuon ng pansin sa mga pisikal at material na bagay at yung mga kahirapan na dinaranas namin ngayon ay parte ng proseso ng pagsasanay na ibinibigay sa amin ng Diyos upang kami ay maging mga tao na nakakapat-dapat na makapasok sa langit at tumanggap ng gantimpala. Maraming salamat po sa sandali na ito, Panginoon. Nawa po, sa natitira naming oras dito po sa iglesia ay
tulungan mo po kami na patuloy na magkaroon ng kalakasang espiritual. Maraming salamat pong muli. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.